Malap kuwap si Kam Dimuan at iya na may kami nantog pamati si Abak nun Talks. Huwangbi ako, si Jai, and si Ma'am Maria Victoria Castillo Magayon. To all nga gay makakilala si iya, rayag ko agpakatuan nga Ma'am is a recognized research scholar of the Ascendance Asia International Research Institute and ano latiya, teacher latiya si senior high school who specializes in mathematics and STEM research. Her students are also excelled in local and international research competitions. And ito pa, more than 7 of their STEM research projects have been published and annexed in the Google Scholar. One more, proud abak nun din si Ma'am Magayon. Yes. Yes, thank you Ma'am. Talagang Kay Tia Akaw, inanto. thank you sa pag-invite sa iyong ano ba yan? Yung Page. Abak Nun Talks, Abak Nun yes. Talks. Oo, yung Ayan. series. Oo. Yeah. Pero ina nagtikang na kami ma'am agpara or istorya. Actually, irason kung kapae sa royagan ko nga sa bagawan ko inanto ma'am para kaala insight i mga abak nun nga there's a wide world out there and hindi tayo limited kung ano man yung nandito sa isla. Yung matatalino ang abak nun, mga talentado, yan. And thank you ma'am si pagpapaunlak nga sa bagawan kami kay nanto. Pero sa tikangan kami na ina ni mga kay pagkalabat research na ma'am kay sa bagawan ko ma'am last year. Grabe labat sa tawahan kasi last year si mga kinanto niyang research niya iniscope niya ng mga topics. Then sige tikangan to na sige. ipatilaw. Yan. So sa kulawan ko ari si mga post mo nga nagparaala na ka as speaker si mga naghimo mo research pwede ba sa share mo si kami kung ayray. Nag-umpisa yung exposure ko sa research sa doctorate ko sa UST, sa University of Santo Tomas. Meron silang mantra doon. Publish or perish. Isipin mo. Okay. So, pag hindi ka pa talaga. Grabe talaga yung journey. At dahil doon, na-explore ko yung area na yun. So, may requirement kami na kailangan namin mag-publish sa dalawang research article sa refutable journal. Pag sinabing refutable journal, anong ibig sabihin? Hindi lang siya local, dapat international. Okay. At hindi siya dapat, walang bayad dapat. Okay. Hindi siya predatory. Okay. So yun doon ako nag-umpisa, doon ko siya na-explore. Doon ako, kumbaga, kung paano ko nabuksan yung portal na yun. Kasi hindi kahit anong galing mo. Actually, ang jiwa ko doon, parang 1.18. Ako magka-jalta! Tapos, yung compre ko, halos ganun din, 1 point something din. Pero alam mo, without 2 publication, hindi ka gagraduate. Inabot ako ng 9 years. Para lang makapublish. Yes. Yung 3 years ko, more on sa academic. Pero yung publication, how many times ako na nag-submit sa journals. Reject. Sino yung nagre-reject? Yung publisher, mga international journal. Grabe. Sabi ko, teka nga muna, aralin ko nga ito. Ano ba talaga ang sekreto? Kung paano ka ma-approve. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung template. Ito yung laman ng ganito. Ito yung laman ng ganyan. Ito yung laman ng ganito. So, doon ko siya ngayon, nilapat ko yung research. Kasi sa bawat journal, may kanya-kasi niya silang template. Okay. Siguro it takes me 3 years. Para lang mapag-aralan yung template. Naaaral mo na rin siya habang nire-reject ka. Kasi may revision. Tapos kahit nag-revise ka na, reject ka pa rin. Doon ko siya actually na-explore hanggang sa natutunan ko na siya. First publication ko 2016. 2016 sa isang mathematics journal talaga siya. International Mathematics Journal. Na ang ganda. At dahil na ko na siya, parang nabuhayan na ako na isa na lang. So yun, nakaisa ako, saka ako nakagraduate. At nung nakapublish na ako, doon na rin pala ikaw nakikilala.
Kasi yung publication mo, nakikita ng ibang researcher, Tapos na-appreciate nila. sinasite ka nila. Kaya hindi Okay. ikaw ang author, 'di ba? Pag naggawa ka kasi ng research, may mga references ka gagamitin. Sinasite na nila ako. At habang sinasite ka nila, tumataas may tinatawag sa Google Scholar H-index. Okay. Yung parang value mo as a researcher. Yan. So habang sinasite ka, yan, umaano. So doon ako na-i-invite na hindi ko naman kilala. So sa mga invitation na yon, tinitingnan mo rin. So ang first invitation ko 2017 sa Singapore. International agad. Yes. Oo. Pero nagre-research clinic na ako dun sa mga tabi-tabi namin, sa lugar namin. Na-invite na rin ako ng mga public school. More on writing ng research. Yun. So doon nag-umpisa, doon sa organization na yon, na until now, hindi ko alam bakit naging favorite nila. Kasi ang naging kasi is ang Filipino English natin, AI, ma'am. yung English natin kasi pag Australian, Oo. yung US English talaga, yung mga Asian hindi Intindi. Yes, 'di ba? Oo. Parang what? Ganon. Oo. Pero tayo, English natin, Mas gusto nilang ganon. Oo. yun, kaya, yun, since 2017, ako nag-umpisa sa na yon, sa org. Hanggang sa 5 nila may Terra, social science, yung education yung Terra social science naman isa, yung isa naman parang sa STEM. So, yun doon ako nag-umpisa sa international keynote speakership ko. Tapos nag-pandemic, nag-online. Yun. Tapos sumasali din talaga ako sa mga research conferences. Okay. Kasi yun, kasama yun para makapag-publish ka. Kailangan mo rin, requirement din yun sa amin. Doon ko rin yung na-explore. Yung pag sumasali ka sa research conferences. Yun, colloquium ang tawag doon. Okay. I-present mo yung paper mo. Yung research. Magpa-present ka din pala doon. Yun sa mga research conferences. Yun, doon din ako nag-umpisa. Yan, doon nag-umpisa yung kwento ko as a researcher. Yun, ako ay conferred as National Research Council of the Philippines regular member. Ang maka-member lang doon, parang scientist, kami researcher. Yan. Ang maka-member lang doon ay kailangan mo H-index mo ay 4. So, naka-anulat bali si Google Scholar rating mo. Bago ka maging ayun ang mga elite na kumbaga scholars. Yun, sa Philippines. Hanapin ko nga yun, ma'am, yung ipito. Mag-Google Scholar ka. Ay, medyo ako na yun para open Google Scholar. Kay lagyan naman sa gamit ta. Pero pagkalap, ma'am, so naging passion mo na i-research. Dahil din dun sa exposure ko na yun, dun ko naman ginamit. Di ba na-explore ko na. Nung re-entry ako sa DepEd 2018. Okay. Re-entry. Kapag Yes. re-entry. Kasi nga, di ba, public school teacher ako dati. Tumigil ako kasi nga, nagpalaki ako ng mga anak ko muna. Okay. Pero habang nagpapalaki ako, ang naging bisyo ko mag-aral. Wow! So yan, being a mother doesn't stop you, di ba? Correct. Kasi, di ba ang mister ko ay chief engineer sa barko. So, ako na yung naiiwan. So, ako nag-asikaso sa mga bata para lang, kaysa naman maglakwats ako, di ba? Tuwing Sabado, nag-aaral ako. Singa mo, ma'am, like palu ako gayod. Meron mo na UST yun sa Antipolo kami during that time. Alam mo ba tatlo ang masteral ko? Ano yun? Filipino, Educational Management, tsaka Mathematics. Yung mathematics, wow. Kasi- Filipino pagkakurilat baga subject. Para lang maalis dun sa routine. Kaya nung bumalik ako sa DepEd 2018, doktor na ako ni. Doktor ka na. Pagpasok mo ng DepEd. Pero T1 pa rin ako. Up ka pa eh. Kasi Depende si ranking. Hindi, Alright. sa masteral ko kasi dati noon, Educational Management. Kailangan align ka
Kaya nung nandun ako nung 2020 yata, 2021, yung pandemic nag-enroll ako ng MAT, Mathematics. Kasi Pero at least mathematics talaga. masteral mo din yung mathematics. Para lang ma-promote ako. Oh. Kasi kung hindi ka mapopromote. Oh. Ganun Yun. din pala yun sa DepEd. Oo, sa ano di ba, may yung Oh. kailangan align ka. Oo. Yun. Tapos, diretso, pasok mo, senior high. Senior high. Oo. Tapos, kung titingnan mo ang laging nakakaangat sa akin sa points, Oo. research. Research. Kasi ang publication, ang points niya, 5 points na agad. Kadagdag gaya ka. Outstanding accomplishment. And that time, niya na sa republication Naku, mo. ang dami na. Oo. Oh Kaya my perfect ako God. doon sa 10. Oh my God. Kaya lagi, pag nagpaparangka ako, lagi akong nasa Oo. Kasi lagi akong may research. Research. Yan ang sekretong dapat mag-research sa mga Teachers. Pero ngayon, ECP na wala nang Pag ECP, wala nang masyadong wala na. research. Oo. Pero pag open ranking, sa outstanding accomplishment meron. Yun ang naging na all things work together for good. Na yung na-explore ko na yun nung nag-re-entry ako sa DepEd, siya, dahil nga kilala nala akong researcher, kahit mathematics ako ang pinahawak sa akin, yung ayaw nilang hawakan. Ay, yung research. Yun naman ang gustong-gusto ko. So yun, kaya ako naapunta sa STEM research. At dahil hindi ko ngayon forte, talagang attend ako ng training sa SIP, Science Investigatory Project. Okay, oo. Kasi yun yung pero sa senior high, parang mas mataas pa sa SIP. Talagang mini scientific research ang ginagawa. Ayon dun sa curriculum. Kasi curriculum ako ang doctorate ko is curriculum and instruction sa UST. Inaral ko yung curriculum. Apat ang research nung senior high. PR1, PR2, capstone, at saka research. Apat STEM strand yun. Inaral, so ginawan ko siya ng system na ang PR1 ganito, PR2 ganito, hanggang sa publication nila. At yun naman yung Project IELTS na yun, ang nagdala rin sa akin sa mga ibang sa Korea. Yung Project IELTS. Yun yung curriculum alignment strategy. Kung paano gumagawa ang bata ng research na hindi yun sa ibang eskwelahan. Kaya hindi hirap ang mga estudyante ko kasi meron akong sistema. At yung parang model siya na instructional model. At yung model na yun ay na-present ko siya sa Korea noong 2023 yata. Sa Science Council of Asia sa Korea. Yun. At yun ang naging dahilan kung bakit ang mga bata ay madali nilang nagagawa ang research nila. Nagparaala na ka ma'am di ba sa katuanan ko late kay kung para pang history ay mga huwang ko teachers nga mga trainings nagparaala na ka ma'am para pag-train si mga ya kung if we talk about research dito sa division namin lagi akong speaker sa mga inset, sa mga lock session nila, sa may division wide. Hindi ako tumatanggap. Kasi kumbaga, i-share mo Yun. Like sa 7 na yun, ma'am, huwang naari si 7 mga published si Google Scholar, huwang naari si mga students mo or mo kray talaga? Sa akin lang yun. Hindi lang, ang naka-index sa Google Scholar parang 7. Pero hindi ko na maano yung aking mga paper. Kung ilan na. Wow. Pero yung mga estudyante ko, naka-index sa Google Scholar, 6 na. 6 na? Pati sa mga estudyante mo, 6 na. Madam, ito ba yung akapadere sa mga international events? Ito competition? Hindi kasi magpapublish din ng mga bata. Pwede ka rin mag-publish kahit estudyante. Magsasubmit ka lang. Yung 5 doon na publish, dahil sa Lasal kami sumali sa research conference. Pero mo ang mga estudyante ko, public school din sila. Pero sumasali kami, Ateneo, UP, Lasal, yun, lagi kami sumasali doon. Kasi gusto ko ma-check namin, tama ba itong ginagawa natin o di ba? Pag okay sa kanila, siyempre high-end yun High-end yung mga Lasal.
Yun. Hanggang na-explore na rin namin international. Di very grateful sila yung mga estudyante. Wala na, magpang-graduate na Ay na. naku ni, napaka-great. Talagang, alam mo yung satisfied customer. Oo. Pati mga magulang. Oo. Proud na proud sila. Kay pag college, ginumilat kinurihan. Hindi. Minsan nga Oo. lahat sila naging group leader sa Oo. research nila. Well, May isang estudyante nga ako co-teacher ko pala. Mm-mm. Co-teacher ko. Naging co-teacher ko yung ate niya. mm. Naku ma'am, yung kapatid ko pinagkakitaan na yung template mo. Kasi template yun eh. Oo. Sabi ko, dapat may commission ako dyan. Kasi Oo. yun, tas inadapt na rin yun ng mga ibang, benchmark na yun ng ibang school. Wow. Yung pero dahil sa mga benchmarking nila, nagagamit ko rin yun eh. Oo. Kaya kita mo may post ako na best researcher. Oo. Doon ko rin yun nakukuha yung mga benchmarking, yung mga accomplishment report, accomplishment ko sa research. So, nag-add up yun doon sa profile ko. Kaya, yun. Bali, ma'am. Pagkatao, ma'am, iyan tiri kay mga nga gana. Gaya ka mag-skill ha? Or ag-explore, ag-discover? Ewan ko, siguro dahil yun ang na-deprive sa akin eh. Oh. Yung pag-aaral. Pag-aaral. Kasi working student ako nung Oh. nung high school. Oh. Working High school ka pa ba mag-working student? Hindi lang ni high school. Elementary tikang? Hindi naman sa paaral ako ni nila manual, doon mana Inday. Oo. Yung kapatid ni Manal UC, doon ako sa kanila ng grade 4, grade 5. Doon. Tapos punta Maynila, doon ako nagtapos. Grade Maynila, nakawag high school. Oh. Working student ako na eh. Kasi yung natin dito, sabi ko, wala na talaga ibang pupuntahan. Oo. Kung hindi ka mag-aral, Lalabas. the model, Oo. migration, magiging trabaho. Doon pa lang iniisip ko na sabi ko gusto ko makatapos. Yun ang drive ko na kung bakit ako talagang gusto mag-aral. Dahil si Ma'am Dea Aruyag natakoy nantutudak na nantulat basa. Oo ni, kasi sayang yung araw natin. Oo. Master teacher 2 na ako ni ngayon. Ata. Oo, isipin mo, kung hindi dahil sa research. Oo. Hindi ako, ilan ang kalaban ko dun sa isang item, nag-iisang item, 8. Pare-pares kami doktor. Ay, oo. So, ano yung magiging edge mo? Correct. Oo. Yun. Research. Na parang kailangan naman talaga gawin. Oo. Lalo na sa teacher. Oo. Mawawala na niya ang STEM research. Bakit? Magkakaroon na ng strengthened curriculum. Ang strengthened curriculum ay wala na doon ang research talaga. Kaya nitong GenMat na tinuturuan ko. Bumalik na ako sa mathematics. So what do you think na magiging yan? Parehas na lahat na nato kais na lahat ng schools. Lahat ngayon ay kasi kahit hindi pa natapos ang piloting grade 12 pa lang ngayon ang pilot. Kasi kasama kami sa pilot sa strengthen. Na ngayon, i-implement na ngayon ang strengthen. Wala nang research. So maalis na rin yung research sa pag-aaralan ng estudyante. Ay, may siguro embedded na lang siya sa subject, like doon sa mga English, dataring of kung mayroong data gathering, doon na lang siya, pero hindi siya as a subject kasi isipin mo from junior high school, no experience at all except galing ka sa science high school. Tapos bubunuin mo 4 na research. Kaya hindi yun kaya ako gumawa ng system, yung IELTS na yun. Kaawa ang bata talaga. Kaya ginarap something like that. Parang torture sa bata. Except na gagawa talaga din ng sistema ang teacher. Pero hindi naman din kasi lahat ng teacher marunong sa instructional material or curriculum alignment. Nagkataon lang na yun din naman ang specialization ko. Kaya nagkatagmi-tagmi siya talaga. Grabe. Hanggang sa na-explore ko nga itong sarili nating yung baay. At Tia, sa Bagawan, ma'am, last year sa Bagawan kami about si baho, asin melat nan bali. Asin. Tapos ti ala ti baay. Tapos sa ko nga ibaay para kakanta mak ato. Pero dahil sa na ma'am,
sa discover na nga very rich in fiber iya pa diya si cloth. Oo, Istorya, hindi ka, natural ma'am. fiber, ayan. Natural fiber. Kasi po ang mga estudyante ko ay sa STEM research kasi more focus kami sa product development. Oh. Research and development ang aming ano. So, yung isang estudyante ko, dahil nga dun sa kinukwento ko sa kanina, hindi lang kasi research ang ano namin, we have the advocacy dun sa environmental effect. Kasi yun talaga ang mandato kasi talaga ng STEM research is solving perennial problem within your community. Yun talaga ang mandato ng STEM research, no? Yung idea. No? Kaya gagawa ka ng prototype, laboratory analysis within the community. So doon sa project na water research ng isang taga-UP na nagkaroon sila ng forensic analysis kung anong laman ng Taytay River. Oh. Kasi nga ang ano nila, bakit nagbabaha? Oh. Bakit kumpleto ang sediments? Ganyan. Bakit yung dating malalim na river ay ano na? So nagkaroon ng forensic na ano nila doon na dahil ang Taytay ay tela, nakita nila is more on microplastics na galing sa tela. Okay. So dahil doon, sabi ko, mag-explore tayo ng natural fiber na gagawing tela. So yung isang grupong estudyante ko, corn ang ginawa nila. Yung iba banana, kasi ang banana at saka abaka halos parehas, wala naman abaka dun sa sa Maynila. Yung iba pinya. Pinya. Yon. Yung isa magay nga. Magay. Yung, ko alam kung ano tawag. Basta magayat ang tawag sa atin. Yung may tinik yun. So, nung nagawa ng tela yun. Nung nagawang tela, tinignan ko, sabi ko, ay, oo nga, no? Doon ako nagkaroon ng, yung possible ba? Yung aha moment. Sabi ko, meron kami sa amin na kahit anong nguya mo, hindi siya na hindi siya na puputol-putol. Hindi siya nag-disintegrate na di ba? So, sabi ko, siguro pwede yung gawing tela. Doon nag-umpisa yung project kong baay as a potential source of natural fiber. Yun. So, ito yun. So, ang mga co-researcher ko dito, mga kapitbahay. Kasi sila yung kumukuha ng bahay. Oo, sila pinapalaga ko rin dito. Oo. Tinuruan ko na rin sila kung paano ang tagal nito ni ibabad bago siya may protocol siya talaga kung paano mo siya extract ang fiber niya. Lain pa si pagpatahak na mga yato. Iluluto siya muna Iluluto mo muna siya. Tapos, ibababad mo siya as natural talaga ipapabulok mo siya. Hanggang sa maalis na yung mga, yung parang starchy. Yan. Tapos, ang matitira niyan ay yung fiber. No wonder yung telang natural fiber, kung mapapansin ninyo yung natural cloth, parang yung sa mga cemetery, tagal Ay, maliyat disintegrate or something. Oo, hindi decompose. Matagal siya ma-decompose. 30 to 45 days ang nito. Before maalis yung Hindi pwede palitan ng tubig. The more na mabaho siya, the more yung chemical reaction works kung paano. Doon mo pa lang siya pupukpukin mo siya, kakayurin mo yung laman, yung parang starchy. Tapos, ang niyan ay parang hibla na lang siya. Yun, parang hibla. Then, nung nagpunta ako sa Philippine Textile Research Institute, kasi nagawa ko na yung procedure para maging fiber. Nakabundle na siya yung bundle-bundle na siya. So, ilan kaya? Marami? Siya. Kasi tingnan mo nga, lahat to fiber So, i-adda kilo? Pwede ba asinan? Kilo ba na? Yun pang hindi ko ang pinag-aralan ko pa lang, the more na matured siya, the more yung mataas ang tensile strength. Kaya dapat mayroon kang standard na size. Ito, okay na ito. Matured na to. Kita mo na may ring na nga siya. Yan. Iyanan ko noon ng mga ma'am. Ay, sino ibig sabihin na si ring nanan? I-age na or yan something? ang nila. Kita mo yan. So, ito okay na ito.
So, kasi tapos, yun nga ginawa ko siyang, para i-compare ko, di ba may resulta na ako dun sa Magay. Oo. Kasi ako, dinala rin namin siya, pinatest din namin yung tensile strength ng fiber ng Magay. At ang Magay, isa siya sa pinaka matibay din na fiber na ginagawang lubid sa ibang bansa. Talagang inaani siya para gawing lubid. So isa siya sa mga matibay din na source ng natural fiber. Ngayon, lumabas doon sa analysis, meron silang protocol na kung saan masusukat yung tensile strength ng bawat fiber. Oo. Ganito lang kahaba yun. Ganito kahaba, ilalagay mo siya parang pakasi, may karton siya, Oo. tapos nakaganyan yung fiber. Oo. 35 na sample. Tapos yun yung gaganyan-ganyan ng machine. Kung Okay. ilan na pound ba or MPa ang nakalagay dun eh. Hanggang sa putol iya. Kung kailan, anong Newton ba anong force, yun, force siya na mapuputol. Yun, dun yung tinetesting sa Philippine Textile Research Institute. Yun. Lumabas siya na mas matibay siya sa Magay. Yun. Ito yung kaya napaka-potential niya ng So, na-present ko na rin to national level doon sa STEM research sa Philippine Normal. Itong project ko na ito. Yun. Tapos dahil sa istorya mo, di ba ma'am, na parang ganito rin ba yung ginagamit nila sa kimono ng Japan? Yes. Oo. Doon sa pag-aaral ko kasi, sa pag-gather ko ng information ng baay, Kodzu ang tawag. Kudzu. Tapos may mga similar siya, di ba may uwi tayo? Uwi. Ano na winan? Parang root crops din yun, di ba Uwi. Uwi. Yun, parang ube. Halos okay. parehas niyan pero iba ang scientific name. Dahil sa pag-aaral ko na yun, nakilala ko na rin, sabi ko iba pala. Yung uwe na parang ube, kasi ang dahon nito halos pare-parehas sila. Tapos pinaplant ID ko siya sa UP. Talagang ang niya is lubata, kasi yung niya is may lobe, yung dahon. Okay. Meron kang makikita sa pero iba ang dahon ng So, ito is ang Pueraria montana wild ang kanyang scientific name. Wild kasi wild? Yes. Tapos family ng something. So, yun ang plant ID ang tawag, di ba? Mathematics tapos naging science. Kaya ang kalabat. Kasi Kasi sa science, meron namang maraming mathematics na ginagawa dyan actually sa STEM research ang mathematics, nandun siya talaga din. Kasi yung analysis ng data, nandun din siya talaga. Kaya lang yung mga laboratory protocols, may dalawang scientist ako na technical Isang si Dr. Bungkin na naka-US base, pero galing din siya sa public school. Doon yung mga session niya, online training, doon ko nakuha about STEM research. At napaka down to earth din Wala rin kaarte-arte sa katawan. Kaarte-arte. Willing mga mata. willing to help siya talaga. Naging partner ko siya since 2020 yata. Doon ko na yung mga chemical handling, kung yung kapag wala kaming ganitong gamit, anong dapat gawin. Yun. Kaya nagiging na-secured ako na tama yung ginagawa namin because of them. Through collaboration yun. Yun, isa yun sa mga ko ding kung bakit nagiging successful yung mga estudyante namin. Kasi collaboration na may lot is the key to come up with something. Hindi dapat tayo matakot na sabihin, hindi ko alam to. Oo, kasi buhay ng pero mo yung chemical odorless. Odorless, colorless, tapos pag inamoy mo pala, Kaya bibihira, naglalakas loob ang mga teacher na mag-laboratory because of the chemical handling. Yun. Ito napaka-potential nito So, yun na nga sa pagre-research ko nga, balik tayo dun sa kimono. Sa kimono. So, sa pagre-research ko, ang tawag nito ay sa Japan is Kodzu. At based sa research doon sa references ko na nakalap, ito pala yung ginagamit nila sa paggawa ng kanilang kimono, yung national costume nila, yung kimono. Kaya kung
Kung titingnan nyo to, pag na-process yung fiber nito, para siyang uban. Oh, malanas? Malanas. Ah, Tapos sabi, may white. malanas ikimono na may Oo, kasi parang cotton na matibay. Yun. Yun yung ano nila. Kaya kung titingnan mo nga, kung magiging ano siya talaga, napakamahal niya. Kasi yung procedure pa lang, yun siguro din ang isa. Pero because of the environmental aspect nga, dapat talaga mag-ano tayo, more on natural fiber. Yeah, natural. Kasi meron na naman ngayon ng proseso na, kasi di ba dati, sorry for the word, no? Yung mga underwear ng mga ninuno natin, di ba katsa? Katsa pa. Para ang pangit. Ngayon meron na kasing mga procedure na kung saan ay hindi naman ganun na siya kapangit tingnan. Kasi mayroon na tayong technology. Oh. Natural kasi dati ano pa talaga yung Yung traditional weaving. Oo. Ngayon mayroon ng machine Oo. na pwedeng at inahaluan pa siya ng ng other like yung cotton. Okay. Oo. Pag mga ganitong natural fiber, 30% lang ang nilalagay nila. The rest is cotton. So, pero at least nakaka-discover tayo. Oo, nakaka-discover tayo. Kaya alam mo na pagka na-shift lang ako kasi na-promote nga ako, na-shift ako sa mathematics. Pero pag na-explore ito na kung sakasakaling ko itong research ko na ito as a fabric, maganda anuhin ko talaga siyang pangalanan ko siya as kung saan siya galing. Oo. Pagkalaw. Para yun. Antahak ko ginan, ma'am. Tapos Sana may mabasa time. ko dito nga research mo, ma'am. Sana may time pa ako. Okay, Kasi ang dami rin trabaho ngayon ng DepEd. DepEd. Dahil nga doon sa bagong curriculum. Yun, nandun sa Google Scholar, online. Maano mo yung aking mga research. Kung sa'y maruyag adal kung papaina mo maghimo si research na pwede masabi rin. Ako, willing to share. Kasi yun din naman paying forward lang din ako. Kasi yung mga naging partner ko, never sila naging madamo. Online, personal, kasi ito ay ambag natin sa lipunan to provide quality education. As a teacher, research, hindi siya pwedeng mawala sa education. Yes. Kasi paano mo malalaman at yung valid ang tinuturo mo, ng strategy mo. Diba? Ikaw lang nagsasabi. Hindi mo na validate. Kaya ang education natin, hindi talaga siya naaayos. Kasi hindi siya nabibigyan ng attention yung research. Ngayon meron akong project, more on worksheets. Kailangan kasi napapilot muna yun. So, nakapilot na. Yun naman ang tinabaho ko rito. Kaya pag umuwi ako dito talaga nag-work pa din. Yun, for publication na yun. So, yun, ginawa ko siya. Yung alam mo yun, isang lesson sa isang page lang. Parang nagiging reviewer ng bata. May instruction, mayroong sample. Nandun na. Pag walang pasok, automatic yun ang gagamitin niya. So, both preventive, remediation, at the same time instructional use. Sa kupakbalik, ma'am, pagkalap pala isa rin si mga dadi mo kay at least sa mo na na maya sa bahay pa lang. Ako ni ang tutor nila. Oo, di ba? May sarili silang tutor. Pag uwi nila, gawa kayo ng reviewer. Pero mahal ang sweldo ko kasi ang asawa ko Yun. Nag-focus, hindi naman ako nagsisi na nag-focus ako sa mga bata. Kasi ang panganay ko nga ay medtech, professor sa Fatima. Wow, ang turo lahat. Sabi ko kung alam ko lang magti-teacher ka, di sana nag-PNU ka. Hindi ka nag-doktor. Nag-proper doctor yun Tapos yung pangalawa ko, music teacher. Sa public school teacher siya. Ay, kay musically inclined. Singati kang Hindi ko nga alam kayo ni sir, hindi. Kasi may mga Kastilyo namang conductor, may mga Tapos may nagsasabi dito na mayroon daw dito na nagbabayolin daw dati na kamag-anak namin. Pero kaming dalawa, hindi ko alam, wala sa amin. Siya jump. Yun Yun. Yung nag-re-entry ako sa public 2018, magka-college na yung bunso ko.
Wow, so at least sa ano mo na mold mo na balik mga yan. Yung Wow. bunso ko ni digital film director siya. Wow. Graduate na rin. Kaya sa school, ako na talaga. Ako lang Oo. ang, kumbaga, wala na akong kalaban sa oras. Oh, Yun. nakafocus ka na din sa career ngayon. Oo. Ang galing, ang kahala. Yun. At hindi ako nagsisi kasi nga dahil nga nag-aaral ako ng nag-aral. Oo, habang Kasi kung hindi nag-aaral yun, yung hindi mga rin bata. ako, hindi ko ma-enjoy ngayon. Oo. Yung, alam mo yun, yung privileges ko, Oo. kung ano narating ko sa karir ko ngayon. Dahil yun na, pero hindi ko ni alam na babalik pa ako sa, DepEd. mm nagkataon lang siguro na, naisip, ano kayang gagawin ko? 50 na ako noon eh. Ha? 50 na ako. Ha? Nung nag-graduate ang anak ko sa senior high, 50 years old ako. Age is just a number. Correct. Oh. Yun, sabi ko, kailangan, binibilang ko na eh. Oh. Kailangan makaganito pa ako para makapensyon ako sa DepEd. Oh. At hindi naging madamot yung, alam mo, nag-sacrifice ka sa family. Oh. Napiit yung passion mo. Oh. Biro mo na sino bang teacher one na laging speaker ka sa kasabayan mo mga ano? Mga Teacher one. master na. Oo. Master teacher. Kasi yung profile ko, kumbaga naging makulay yung aking career. Career. Oo. Kasi nga naipon siya. Kumbaga natutulog lang siyang tapos nag-bloom siya. Ito yung sinasabi nila, you're preparing yourself kahit for something na hindi pa naman sure kung Correct. darating or not. At least once it comes, prepared ka na. Kasi ang dami kong oras nung time na housewife ako. Oo. Tapos di ba routinary siya eh. Oo. Tapos pag sabi ko hindi pwede, mabubuwang ako. Oo. Tapos pag, if you're, yung parang kagaya mo ma'am na parang ang daming like very wide or very siguro na-appreciate mo yung mundo. So, iniisip mo, mag-explore, mag-discover. Oo, isa yun. Kasi parang ako kasi parang explorer. Oo, Pero matuto. dahil nga napiit ako as a housewife, parang nandun yung gusto kong kumawala dun sa sa routine. Kaya wala akong ginawa. Wala naman akong purpose ba't ako nag-aaral. Gusto mo lang talaga mawala sa boredom na part. Ma-shift lang yung Ma-shift lang. yung location mo. Oo. Tapos di ba may mga assignment yan, may mga kakilala ka mga classmate mo. Oo. Sabado lang naman yun. Every Saturday lang. Wow. Yun. Parang nag-umpisa ako 1991 ako nag-graduate Philippine Normal. Tapos 92 kagad nag-enroll kagad ako niyan sa masteral ko. Dire-diretso pala. Tapos kaya nga 2 masteral ko, ang pinakahuli yung mathematics. Wow. Bali ma'am. Kambaga, Inanto nga na day nakitarog para eskwela. Bali ma'am ay day masaan lugod kita. Inspire gid kita si kas ma'am. Tapos ewan ko ba? diba? Sa research mo ma'am, do you think nga matter local knowledge or hindi masyado? Both kasi ang contribution sa research kasi is contribution to knowledge siya. Lahat ng research, kaya nga kung titingnan mo, paulit-ulit yung topic. So, para siyang layered by layered. Hindi mo pa sabihin, study na yan ni ganyan eh. Pero itong halimbawa, dito sa couple. Oh. Andito si Ate Chin. Halika na ne. Tuwa na. Halika. Tuwa na. Ay, tuwa na. Tuwa na to. Wala, di ka. Meron kayo mga interview. Hindi ko pa din alam masyado yung side sa academ. Kasi may konting alam din ako sa part ng life story niya. Pero pagdating dun sa academic and everything, research works, yun yung gusto ko malaman. Kaya nandito ako. Wow, ang ganda ng namin. Oh. Pero hindi pa nakwento ni ma'am yung mga napuntahan na niyang or yung mga bansa na mag-invite. Ayan. Yun nga, nag-umpisa ako, ang invitation for international keynote speakership ko, dahil nga doon sa publication. So, out of nowhere, may invitation ako. Una sa Singapore. Yan, sa Singapore. May sinasabi doon na
I found your blah blah, ganyan, research interesting, ganyan. We would like you to be our keynote speaker, ganyan, sa ganito. So yun, sabi ko, inano ko, kasi siyempre online, ipo-profiling mo din. Tinuruan din kami yun kung paano mo mag-profile ng mga legit at hindi legit na mga conferences. Yan. So, tinanong ko, may bayad ba? Walang bayad. Pero ikaw mamamasahe. Oh! Pero during that time, may research din talaga ako ipipresent. Okay. Yan.